Davao City Representative Paulo Duterte kasama ang anak nitong si Rigo Duterte naging maayos ang pagboto sa Davao City. Samantala isang senior citizen sa parehong polling center hindi nakaboto dahil sa nadobleng pangalan na nairehistro sa COMELEC. Si Christine Lebico magbabalita. 7:30 ng umaga nang dumating si Davao City Representative Paulo Duterte at ang kanyang anak na si Rigo Duterte sa Catalunan Grande Elementary School. Mas maaga ito kumpara noong nakaraang eleksyon at diretso ang kanilang pagboto matapos na dumating ng paaralan kung saan naging maayos naman at walang naging aberya. Umaasa naman si Congressman Pulong na maging maayos din ang eleksyon ngayong taon, lalong-lalo na sa Southern Mindanao, at nag-iwan din siya ng paalala sa ating mga kababayan. Sana maging peaceful ang election day, lalo na doon sa South, na parati may gulo. Sana peaceful yung election nila doon. Bumoto kung sino ang sa tingin nyo na fit to serve the Filipino people. Samantala sa nagpapatuloy na botohan, karamihan sa mga senior citizen ay nagpunta ng maaga. Gaya ni Nanay Osmunda, na alas 5 pa lang ng umaga ay nasa polling center na. Okay man kay before nimo i-fold ang katong imong nabutuhan na, isituate nga mao gyud to. So in short, paghulog mao gyud to. Okay siya. Okay siya. Walang aberya. Di gaya ni Nanay Osmunda, si Tatay Angelito naman ay malungkot na uuwi ng bahay dahil hindi siya makakaboto. Ayon sa in-charge ng kanyang polling precinct, na doble raw kasi ang kanyang pangalan sa pagkakarehistro, kaya naman hindi matatanggap ang kanyang boto. Akong pangutana god, nang nainana man ko sukad-sukad, di naman ko nagboto. O karon pa nitabo, sukad-sukad, di naman ko nagaboto. Katong last election, presidential election, di naman ko nagboto. As much as possible, kung makita ninyo sa PCBN, na ito, please, dahil nakabutang dito na due to multiple, hindi pwede makapabot na po. Ayon sa opisyal, kailangan itong ilapit ni Tatay Angelito sa COMELEC. Kaya naman bilang tugon, kinuna ng litrato ang kanyang nadobling pangalan na kailangan ipaklarify sa COMELEC. Wala, wako'y mahimo kay di mas sugot. Dagdag naman ito pagdating sa voting machines. Minor concerns lang na kayang resolbahan tulad ng pagpunas ng scanner dahil sa basang ink ang kanilang naengkwentro. Kung meron namang concerns pagdating sa hindi mahanap na precinct number at cluster precinct, naka-standby naman dito ang PPCRV sa entrance pa lang ng paaralan. Samantala kaninang alas 10 ng umaga mayroong foreign observer mula sa Embassy of Japan na bumisita sa Catalunan Grande Elementary School ngayong araw ng eleksyon. Kaya siya in partnership with other tawagan na countries. So gi-allow sila sa COMELEC na mag-observe lang sa gawas sa ato ang tawag na polling precinct. So na sila ganina nagtanaw, nag-visit sila. Bukas sa mga polling center ng hanggang alas 7 ng gabi para sa lahat ng regular voters. Ito ang inyong citizen correspondent, Christine Lebico, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal.